beloved Boss Mike Cervera. Ay, nako. Ay, kaya nga yung mga nagrarally na yan, wala talaga. Eto, tignan ninyo, mga kababayan ko. Pasok. Baka akala nyo ganun-ganun lang yung nangyari. Hindi ho. Dahil, mga kababayan, pananagutin, mga kababayan, ang mga naging, pasaway dyan. INC rally pananagutin ayon sa Malacanang. Ako. Umabante sa balita, si Abante reporter Eileen Taliping. Hindi nakikita ng Malacanang na banta ang sorpresang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA sa pagpapatupad ng trabaho sa gobyerno. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro kasunod ng pagdagsa ng mga miyembro ng INC at inako pa ang White Plains, bahagi ng EDSA na nagdulot ng malaking perwisyo sa mga motorista at libo-libong commuters. Ayon kay Castro, patuloy na nagmomonitor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaganapan sa EDSA at ipapatupad ng mga otoridad ang maximum tolerance sa mga ito. Oy, totoo yan. Kakasuhan po ang mga organizer, pati nga ho yung mga operator ng mga bus, ng mga pampublikong sasakyan, inisyuhan na ho ng show cause order ng LTO, mga kababayan, dahil nga po rito sa nakikita nilang paglabag na namasyada ng hindi po kanilang ruta laka. Dapat kakasuhan po talaga yan. Totoo po yan, kakasuhan. Tuloy. Dahil sa mga kaganapan anya ay marami ang naapektuhan, naipit sa trapiko, mga manggagawa, estudyante at mga ordinaryong mamamayan na naperwisyo dahil sa epekto ng rally. Totoo yan, mga kababayan. Natalakay na natin yan. Totoo yan. Bakit to, mga kababayan? Bakit? Kasi, mga kababayan ko, marami talaga ang hindi na nasayahan, nadismaya, dahil po sa pagkakaipit nila sa traffic. Meron po dyan, mga kababayan, mga balita lumalabas ngayon. Bata hindi nakapag-exam kaya bumagsak. Meron pa isa, mga kababayan. Buntis, manganganak, isusugod sa ospital. Hindi na isugod, naipit sa traffic, patay. Kita nyo? So marami. Maraming mga nagrereklamo, hindi nakapasok sa opisina, hindi nakapag-deal, yung mga naghahabol ng kanilang kota. Ang dami, mga kababayan kaya sana naman pagka nag-rally sa susunod, sa lugar kung saan hindi kayo makakaapekto. Kahit sino. Hindi lang INC. Katoliko ka man kayo. Ano ba kayo? MGCI ba yan? MIGC o ano? Born again man kayo, KOGC man kayo, GIL man kayo, kahit anong relihiyon nyo, Sabadista kayo, di ba? Mormons man kayo, kahit anong relihiyon, pwede nyong rentahan, Rentahan yung pong Philippine Arena, ayan pinopromote ko pa para kumita yung Philippine Arena. Lahat ng mga relihiyon. Kung ako lang ang kongresista, magpapanukala kagad ako ng ganyan. Lahat na ngayon ng pagtitipon, gaganapin, mga pagsisigaw, mga hinaing, hindi na pwede sa kalsada. Kailangan mandatory sa Philippine Arena. Tao pa mo Diba? Kita pa. Di ba? Di kumita pa ang iglesia. Ganun, dapat. Sigurado hindi na magrarally ang INC niyan. Di ba? Sa Araneta, maliit. Maliit yun, maliit. Hindi kakasya. Doon tayo sa Philippine Arena, ha? Benji Bernardo. Uy, Diyos ko. Yan, mga kababayan ko. Dito tayo, mga kababayan, kita nyo, ha? Sari-saring opinion. Kami na impound dito. Ayan, tignan nyo, mga kababayan, yung mga sasakyan na ginamit. Impound! Akala nyo ba okay lang sa gobyerno yun nangyari? Hindi po.
Hindi. Oo. Oh, ha? Oh, magagalit daw si Kibuloy. Ang dami na impound dito guys. Oh. Ng mga shuttle, bus, Oh. jeep. Oh. Tapos yung isang jeep na kasamahan namin, yan o. Laka. Oh. Ayan, oh, private, oh. Ang dami. Lako, dami. Oh. So, ang dami pa din yan. Ang dami. Ayan. Oh. Kita nyo, ang daming naperwisyo, pati tuloy kayong mga may-ari ng sasakyan. Ano, Melby, ano? Oh. Eh di, perwisyo ngayon. Biruin nyo na-impound tuloy yung mga sasakyan nyo. Ha? No, bakit Boss Mike? Bakit ayaw nila? Ha? Itiwalag si... Ewan ko, tanong mo nga kay Leonora Brown. Oh, kung ako tatanungin mo, kung ako lang magdidesisyon, matagal na yan. Hindi naman ako, wala naman tayong power yan, di ba? Oh, eto pa. Oh, mga sasakyan na ginamit po sa rally, impound lahat, mga kababayan. Oh, pasok. Ano naman problema, mag-rally sila. Pero naman yung i-block nila yung daan. Karapatan nila yan eh. Kaso lang, kung sila mag-revision ng iba. Oh, di ba? Karapatan nyo po ang mag-rally, magpahayag ng inyong saloobin, pero dapat po sana ilagay natin siya tama. Kung ang panawagan natin, gusto natin tama, gusto namin tama. Pero yung inyong ginagawa ay hindi na ho tama, yari na. Tama ba mga kababayan ko? Ay sinisigaw namin, gusto namin ng tama. Gusto namin ng tama. Puro tama ang gusto eh. Pero mga kababayan ko, yung pong ginagawa, hindi tama. Kaya ang mga kababayan natin, dismayado. Nadismaya mga kababayan ng malala. O ayan o. Si Kuyang, alam nyo, gusto ko tong opinion niya. O. Gusto ko yung sinabi niya. Wala naman problema, mag-rally sila. Pero naman yung i-block nila yung daan. Karapatan nila yan eh. Kaso lang, kung sila mag-revision ng iba. Oo, di ba? Huwag kayong mamimerwisyo ng iba. Ikaw talaga, Leonora Brown eh. Kayo, ha? Bakit ba kayo ganyan? Oh, tuloy. Oh. Wala naman problema, mag-rally sila. Pero naman yung i-block nila yung daan. Oh, di ba? Nanet Cambio, oh. Ayan oh, nandiyan si Leonora Brown. Mike, INC din ako. Ba't galit ako kay Panot na yan? Sinisira niyang kapatira. Kurik kayo. Tiwalag nyo na kasi. Bakit pa kasi ayaw niyong itiwalag? Ano ba nang... Hoy! Ano ba? Kaya tuloy yung mga tao nagagalit sa inyo. Imbis na walang mga ganito. Oh, eto na. Oh. Karapatan nila yan eh. Kaso lang, kung sila mag-revision ng iba. Oo nga. Huwag kayong mamimerwisyo ng iba. Sabi. Oh. Di ba mga kababayan ko? Ay, ganda ng sinasabi eh. Oh. Oh. Gayahin nyo ho. Si Pangulong Bongbong Marcos. O, tingnan nyo mga kababayan. Pangulong Bongbong Marcos, pasok. Alam ko po naman na marami sa mga guro, taong dekada pa ang inaantay para magkaroon ng promotion. Kita nyo mga kababayan, PBBM lang ang nakagawa nito. Grabe mga kababayan. Tingnan nyo. Online si Pangulo. Kaya po sinulog natin ang Expanded Career Progression o ECP system. Sa sistema nito, may mas malinaw na landas para sa inyong career po. Congratulations po dahil dumating na ang araw na hinihintay ninyo. Walang katumbas ang sakripisyo ng guro. Nakita ko ito sa aming tahanan, kaya malapit kayo sa puso. Hindi Diba ang Pangulong Bongbong Marcos tuloy-tuloy. Ito naman sa Canada. Tingnan nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Binisita po mga kababayan ng Jollibee doon, mga kababayan. Si Pangulong Bongbong. At ang mga, tingnan nyo mga kababayan, nakikita nyo ba yung mga yung mga empleyado, puro mga Pilipino mga kababayan, Grabe, sa Canada si Pangulo. Ay, grabe si Pangulo mga kababayan, di ba? Nagtatrabaho mga kababayan ko. Ito po yung mama na galit, yung mga tangat bobo na mga DDS, yung taong nagtatrabaho. Di ba? Huwag na kayong magtaka. Pag-uwi ni Pangulo, marami na namang mga magaganda na may uuwi. Investor, balita na maganda,
na itulong sa mga kababayan natin sa Canada at magbebenepisyo ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Asahan nyo. Asahan nyo ha. Asahan nyo na naman ang lalabas na survey, bagsak na naman siya. Tama, mali. Asahan nyo yan. Ha? Pagdating ni Pangulo sa Pilipinas, kahit na'y kandakuba na sa pagtatrabaho, ay mga kababayan, maglalabas na naman sila ng bayad na survey at ang sasabihin, bagsak ang rating, ang trust rating, ng Pangulong Bongbong Marcos. Diba no, Berge Berhel de Dios? Biro mo, pera ng China tuloy sa... Grabe, di ba? Totoo, Sir Mike, nag-rally daw siya. Di ba? Alam mo naman Alam mo, dalawa ang kalaban ni Pangulo. Yung mga MPA at saka yung mga DDS. Di ba? Kaya yung mga MPA, kita mo naman mga ano yan mga funded yan di ba? Yung mga DDS, funded din. Kaya lang, yung mga DDS, kapag ka lang napupunta sila Duterte doon, tsaka lang nabubuhay. Kasi, syempre, may gastos ni Sara Duterte. Kita niyo mga kababayan, grabe talaga ang Pangulo. Samantalang si Sara, nako, may i-reveal ako. Hindi ko na papaabutin to mamaya. Ngayon na mga kababayan. Tignan nyo. Balikan natin. Nabanggit nyo si Sara. Talakayin natin. Sara Duterte, ikaw naman. Lopez, ang susi sa si Zuleika Lopez, ang susi sa lahat ng lihim ni Sara Duterte. Ang matinding reaksyon at pagbabanta ni Vice Pangulong Sara Duterte. Nako, mukhang babaliktad na si Zulaika, mga kababayan. Evangeline Camelosa. Di ba? Tingnan nyo, mga ganyan, Pero kasi, alam nyo, balikan natin tong ginagawa ni Pangulo. Pumunta si Pangulo sa Canada. Alam nyo bang pinagkakalat ng mga DDS na mga tanga? Sabi nila, si Pangulong Bongbong Marcos, tumakas na daw. Alam nyo, ako'y naniniwala na may kumpas kasi sabay-sabay sila na nagsasabi, eto, bayad, mga kababayan Malalaman ninyo, mga kababayan, Dali lang, importante lang mga kababayan ito. Malalaman ninyo na may kumpas. Sir Mike, ready na ang kotse na for release na yung binili mo. Mapapalitan ko na pala yung Kia Pride. Ready na ang kotse na in order. Malinis na, may tint na, nakakabit na ang mga carpet. Okay. Diba mga kababayan ko, tignan nyo, isipin ninyo. Si Pangulong Bongbong Marcos pumunta ng Canada. Alam nyo ang binabalita ng mga DDS? Sabay-sabay sila. Tumakas daw si Pangulong Bongbong Marcos papuntang Canada kasama ang buong pamilya. Kita nyo yung mga balita nilang ganyan? Ganyan, eto mga kababayan, tanungin ko sa inyo. Kayo, yung mga DDS na nakikinig lang dito na masaya. Yung mga nakikinig lang dito na mga DDS na mga tatanga-tanga. At yung mga DDS na nakikinig dito na nagiging masaya. Tanungin ko kayo. Yung ba ang kinatutuwa nyo sa kampo nyo, diyan sa kampo ni Duterte, magpakalat kayo ng fake news? Sige nga, anong fake news? Putang lang tataka nyo Sinasabi nila, lahat sila mga kababayan. Ang sinasabi, si Pangulong Bongbong Marcos tumakas na, abangan nyo dyan. Kapag nakita nyo dyan, ganun. Yung mga banat nila, kapag nakita nyo dyan, i-report nyo daw. Kita nyo, di ba? Ang tatangan nila. Tapos yung mga DDS, ay, talaga, yay! Gumaganon!
celebrate sila. Yay! Tumakas na! May bago ng presidente si Sara! Natakot daw sa rally, mga kababayan. Natakot sa rally, nag-aklas na, nag-people power na, gumaganong-ganon sila. Mga kababayan. O sabi ni Nix Mendoza, tama, sabi mo, galing sa bibig ni Gorilla. Di ba? Ang tatanga, tapos yung mga tao naniniwala sila ng ganun. Di ba? Kaya mga kababayan wag na kayong magtaka kung bakit tanga, bobo, mangmang ang tawag sa mga DDS. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon sa aming barangay may salitang naimbento. Kapag sinabing DDS, ang ibig sabihin, tanga, bobo, mangmang ka. Kaya pag tinawag ka, DDS ka ba, ay, ibig sabihin, ay bobo, tanga, mangmang ka. Uto-uto ka, ganun, Oh, yun. Kaya alam nyo, nasa Canada ko, kasama ko sila Manong hindi ako nagbi-video-video. Wala akong video-video, pero alam nyo naman, di ba? Di ba? Hindi naman ako katulad ng mga DDS na putang ina, nakarating lang ng Hong Kong, akala mo, sobra-sobra. Ewan ko sa mga yan. Pwede ba? Wag nga kayong magyabang. Hindi kayabang-yabang yung mga ginagawa ninyo. Si Evangeline Camilosa nga, halos dyan na tumira yung mga first time lang, ay, naku, Diyos ko. Ang kainan naman nasa gedli-gedli lang. Di ba Yan, mga kababayan. Kaya, alam nyo, itong mga kampo ng mga DDS talaga, ewan ko. Sobra ito na, si Sulaika. Babaliktad na daw ito, mga kababayan. Ako, lagot na si Sara. Sulaika, babaliktad na daw ba? Ito. Lopez, ang susi sa lahat ng lihim ni Sara Duterte. Patay. Ang matinding reaksyon at pagbabanta ni Vice Pangulong Sara Duterte ay hindi lamang dahil sa pagkakulong. Kita nyo, mga kababayan ko. Totoo naman, si Sulaika ang susi ng lahat. Kaya kapag totoong babaliktad si Sulaika, yari na si Sara. Lahat ng sikreto ni Sara, alam na alam ni Sulaika. Ang kanyang punong tauhan. Ito ay takot na mabulgar ang buong istruktura ng katiwalian at mga lihim na ugnayan. Mga pangunahing punto. 17 taong pagkakaisa. Tingnan nyo. 17 pagkakasama niya kay Sara. Grabe ang tagal na nila, Mula pa noong 2007, naging karamay na ni Zuleika Lopez si Sara. Tinawag pa itong Little Mayor. Oo nga. Sabi nga ng iba, magjowa daw sila. Sabi nung mga chismoso-chismosa. Sabi pa naman magjowa daw si Sara at si Sulaika. Nabalitaan nyo rin ba yon? Tanong ko lang. Nabalitaan nyo ba yon? Sabi nila magjowa daw Talagang pompyangan. Gano'n. Di ba? Sige tuloy. Nang Davao at matinding ipinagtanggol ni Sara, kahit tutol pa ang ama nitong si dating Pangulong Duterte. Kita nyo, mga kababayan? Abay, hindi po ito Romeo and Juliet. Ang tawag dyan, Juliet and Juliet. O Juliet and Julieta. Grabe, mga kababayan, Ganon daw sila magmahalan. Tagapangalaga ng lihim. Bilang Chief of Staff, hawak niya ang bawat detalye ng 612.5 milyong pondong lihim, pati na ang mga pekeng resibo. Patay. Nako, mga kababayan, pag ito si Sulaika talaga, makaligtas. Baka mamaya gusto lang makaligtas, pagka gusto makaligtas ni Sulaika, ilalaglag na si Sara. Pag nilaglag si Sara, itong mga DDS, sigurado, sasabihin nila, si Sulaika nakatanggap ng maleta. Ganun naman lagi, di ba? Kapag nagiging kritiko ni Sara Duterteng baliw, sasabihin nila, nakatanggap ng maleta yan. Laging ganun At mga sikretong ari-arian at negosyo ni Sara. Kapag siya ay nagsalita, guguho ang kaso laban sa kanya. Patay. Paglabag sa batas. Yun, totoo yan. Ito na nga
Pag nagsalita na po si Sulaika, nako, kasi may ugong-ugong, mga kababayan, na si Sulaika daw, parang siguro nakukonsensya na. Kasi dahil dito sa impeachment, mga kababayan, di ba? Ilang tulog na lang, 4 na tulog na lang, impeachment na, mga kababayan. Baka naiisip niya na maiipit at madadamay siya, syempre makukulong ho yung ale. Pag nakulong yung ale, wala nang bengbang. Diba? Si Sulaika pa naman, mukhang mahilig siya bengbang. Diba? Infinity. Oo, alam na natin yan. Marcoleta na isampa na ang kaso. O, kita nyo? Napigilan ba nila? Hindi nila mapipigilan yan, Infinity. Alam na natin tuloy-tuloy yan. Hindi na mababago yan. Ngayon, ito, mga kababayan, ha? Oo. Eto na. Nako, paano na ngayon si Marcoleta? Eto, mga kababayan, makinig kayo. Pag etong si Sulaika madadamay dahil sa impeachment ni Sara, alam natin na 17 taon na kasama. Maraming alam talaga si Sulaika dyan sa mga gawain na masama ni Sara. Sige nga ho. Ilang tulog na lang, 4 na lang, Citizen. Bibo Me, di ba? O Edgar DP, Joey. Ngayon, mga kababayan, alangan naman na si Sara na kinabang. Tapos, Beth de Jesus, alangan naman na kasama si Sulaika makulong. Si Sara, may immunity pa. Sino to? Sino to? Si Sulaika, wala yan. Kulong yan. Diba, Kat Marshall, kapag ka napatunayan, si Sara at si Sulaika, lugi si Sulaika. Kaya kung gusto niyang maligtas yung sarili niya, magsasalita na lang. Diba? Maging star witness labang kay Sara. Sabihin niya na lahat, diba? Maging state witness. Mga kababayan, delikado si Sara. Kung totoo yung alingas-ngas, mga kababayan, meron ho ngayong umuugong na babaliktad daw si Sulaika. Yung pong kanyang chief of staff mula pa nung mayor hanggang ngayon na vice president. Mukhang kasi tamad si Sara, kaya yung Sulaika daw ang umaakto sa lahat. Na parang siya rin ang may alam sa mga pagpirma ng peke. Nako, grabe. Tuloy. Ipinagbawal niya sa COA na magbigay ng ulat sa kamara at Nako. umiwas sa mga tanong dahilan kung bakit siya ikinulong dahil sa contempt. Ito ay tinuturing na palatandaan ng pagkakasala. Kasi mga kababayan, kung mapapansin niyo yung kilos ni Sara, 'di ba? Yung po yung may padrama-drama, yung mga camera papasukin, sabi nga ni General Torre, natandaan niyo 'yon. Kasi nire-request ni Sara, kasi meron pala silang drama. Tapos si Sulaika nagyayakap kay Sara. Ay, ako makulong. Di ba gumaganon? Ay, ako makulong. Sara, ayoko, hindi ko kaya. Pag nakulong ako, wala na akong bengbang. Okay lang makulong, kasama tayong dalawa. Payag, pagka dalawa silang makulong, sabay. Oo. Kahit pa paano, pwede yun. KFC. Ay, grabe. Di ba? Naku, ewan ko. Kung babaliktad si Sulaika, naku, wala na talaga. Di ba, no? Naku, grabe. Naku, baka nga bumaliktad. Matinding pagbagsak ng kontrol. Nang ilipat si Zuleika, Nako. dito na nagbanta si Sara ng pagpatay sa Pangulo at iba pa. Ayan na mga kababayan. Mukat ipatumba yan. Nako, baka nga, no? Mga kababayan, nagdidelikado yan. Oo. Di ba, no, mga kababayan, Nako, grabe. Talo. Personal pang humarang sa mga autoridad, handang isakripisyo ang kanyang posisyon at dangal para lamang protektahan ang taong may hawak ng lahat ng katotohanan. Siyempre, kailangan niyang gawin yun. Ang buhay niya, kadugtong yung buhay ni Sulaika. Kapag hindi niya
pinotektahan si Zuleika, parang hindi niya na rin pinotektahan yung sarili niya. Tama, mga kababayan? Totoo yan. Kailangan protektahan niya yung sarili niya. Dahil mga kababayan, sarili niya rin yung pinoprotektahan niya, ganun. Sa madaling sabi, hindi lamang empleyado si Zuleika. Siya ang susi sa lahat ng itinatagong yaman at krimen. Kaya handang gawin ni Sara ang lahat, Nako. kahit labag pa sa batas upang hindi ito magsalita. Correct. Ang dami, mga kababayan, Kahit labag pa sa batas, hindi magsasalita. Ang problema nga, pag naipit daw. Dahil nga ilang araw na lang, impeachment trial na. Sigurado kailangan umatin si Zuleika. Matatanong doon, nako, mga kababayan ko, baka bigla hong kumanta, umawit ng Bayang Magiliw. Hindi hulupang hinirang, Bayang Magiliw. Nakapyari na mga kababayan ko. Kayo, ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? Paki-comment na lang. Our beloved Boss Mike.